Sa bawat pagsubok ng buhay, may mga bagay na akala natin ay mahirap o hindi natin kayang abutin. Pero habang may pag-asa at lakas ng loob, may pagkakataong bumangon at matuto. Hindi pa huli ang lahat para sa bagong simula. Kahit pa sa mga simpleng bagay tulad ng pagkatuto sa pagbabasa. Sa kwentong ito, matutuklasan natin ang tapang na kailangan upang bumangon at ang lakas na natatagpuan sa mga taong hindi natin inakalang makakasama natin sa paglalakbay. Tulad na lang ng kwentong na to. Bata. Anak, huwag kang panghinaan ng loob. Alam kong kayang-kaya mo yan. Pero nay, ba't ang hirap-hirap? Ako na lang atang hindi marunong magbasa sa klase. May tamang oras para sa lahat, anak. Basta, huwag kang panghinaan ng loob. Dito lang ako. Pwede ba akong umupo dito? Alam mo, hindi madali matuto. Lalo na kapag may pinagdadaanan tayo sa buhay. Pero hindi ibig sabihin na hindi tayo matututo. Sir, parang wala na akong pag-asa. May mga salitang hindi ko kayang basahin. Lian, lahat tayo may kanya-kanyang bilis ng pagkakatuto. At kahit mahirap, alam kong kaya mo. Lagi akong andito para samahan ka. Abakada. Anak, may magandang balita ako. Nay, may scholarship na ako. Totoo ba ito? Paano nangyari to? Oo, anak. Pero, Anak, hindi ako marunong magbasa. Kaya ito, ginagawa ko para sa iyo, para hindi ka magalit sa akin. Nay, ikaw pala'y. Pero alam mo anak, hindi pa huli para sa akin. Hindi pa huli para sa dalawa. Sabay tayong matutulian at sabay tayong mabangon mula sa hirap. Tingnan mo, si Lian at Nanay Lita, sabay silang natuto magbasa. Oo nga, kahit mahirap ang buhay, hindi sila sumusuko. Madali ang buhay at hindi rin madali ang matuto, lalo na kung marami kang bitbit na mga pagsubok. Pero sa suporta ng pamilya, guro at komunidad ngayon, pariho na kaming marunong magbasa. At hindi lang kami, hindi bawat batang Butuanon ay kayang magtagumpay, basta't may suporta at lakas ng loob.